Okay, magandang araw po sa ating lahat. Grabe ang mga pangyayari ngayong araw na ito. At heto na, kabago-bago lang nagsalita itong si Zaldico patungkol po dito sa kinasasangkutan ni Bongbong Marcos. Okay? Ngayon naman ay magre-react tayo dito kasi ang Malacanang, nagsalita na ang Malacanang patungkol sa mga banat ni Zaldico. Ang sabi nila, nagsisinungaling raw si Zaldico. Wala na silang ibang ma-answer, wala na silang ibang ma-reply dito sa mga akusasyon ni Zaldico. Yan lang ang sinasabi nila, na si Zaldico ay nagsisinungaling. Patunayan nyo. Okay? Kasi po, matindi po yung mga sinasabi ni Zaldico. At kitang-kita mo doon, pagkatapos ng kanyang video, nag-post pa siya ng ebidensya na nagpapatunay na ito yung mga proyektong iniutos sa kanya ni Bongbong Marcos na i-insert itong mga flood control anomaly na mga proyekto na ito. Okay? So, si Zaldico yan basing yan sa na-observe natin sa kanyang Facebook page. Confirm naman yun na blue check yun na talagang page yun ni Zaldico. So ngayon, ang banat ngayon ng Malacanang, umuwi ka na Zaldico. Prove your claims. Yan ang sabi ng Malacanang ngayon. Gusto nilang pauwiin si Zaldico. Kaya pala itong si Zaldico guys, ay takot na umuwi dito sa Pilipinas. Dahil pinagbabantaan na raw ang kanyang buhay. Na kapag umuwi raw siya dito sa Pilipinas, ay posibleng magurgur siya. Okay, grabe guys. No? Ang taong bayan ngayon nakatutok ngayon dito sa issue na ito dahil sangkot po ang presidente dito sa mga aligasyon, akusasyon ni Zaldico. So ngayong araw na ito, makinig tayo sa response ng Malacanang sa ikinakalat ni Zaldico na akusasyon. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito i-play ang video at magre-react tayo dyan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para marami po ang makarinig, makaalam sa nangyayari ngayon sa ating presidente. Okay? Like and share na And sa mga first time dito sa aking channel sa Donmar TV, kung ngayon lang nakita ang channel ko, kung this is your first time, subscribe na po kayo Kasi walang bayad mag-subscribe guys, libre lang yan sa YouTube. Ipindutin nyo lang yung subscribe button dyan at updated ka na sa mga balita sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Mga trending, mga exciting na news na dapat nating bantayan as Filipino people. Okay? Heto, without further ado, pakinggan natin itong yung mga taga Malacanang, okay? Kasama na dito si Pangandaman magsasalita rin at si Auntie Claire Castro. Magsalita rin, tayo po'y magre-react dito. Okay? Ito, play natin yung video. Good afternoon, ladies and gentlemen. PCO Secretary Dave Gomez. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself. Sabi mo pure hearsay Sabi mong pure hearsay. Ipaliwanag mo yung pinost ni Zaldico na mga lista na iniutos ni Bongbong Marcos raw di umano. Okay? Na mga dapat i-insert na mga proyekto. Ipaliwanag nyo yun. Exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed. Alam nyo sir, sa totoo lang, nabibingi na kami sa mga paulit-ulit yung sinasabi na mananagot. Kaya pala, hanggang ngayon, wala kayong maibigay na pangalan. Inunahan na kayo ni Zaldico, Magpaliwanag kayo dyan, Any of this from happening again. Rep Zaldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authority. Ang tanong dyan,
can you assure Zaldico na kapag umuwi siya dito sa Pilipinas ay safety ang kanyang buhay? Kasi yan ang lagi niyang binabanggit, na kapag umuwi siya dito sa Pilipinas, gugurgurin raw siya. Ha? Gugurgurin raw siya. Yan ang ikinatakot niya. Please assure kayong mga taga Malacanang na hindi nyo gagalawin si Zaldico. 'Di ba? Kasi po natutuwa na po yung taong bayan na nagsalita na si Zaldico. Thank you. Secretary Amina Pangandaman of TBM. Itong si Pangandaman rin ha, nabanggit ang pangalan nitong babaeng ito ni Zaldico. Ano kaya ang kanyang reply dito? Panoorin natin. Pakinggan natin. Kurog my heart na sila. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings. Ang tanong dyan, kasi explain kayo ng explain. Ngayon na inilabas na ni Zaldico ang kanyang side, okay? Ang tanong, maniniwala pa ba ang taong bayan sa mga explanation nyo? Explain kayo ng explain, paano nyo yung proseso sa budget, ganon, ganyan. Ang tanong, hindi na kayo pinapaniwalaan eh. You might as well, si Bongbong Marcos, let him explain. Kasi kayo yung nag-i-explain para sa para sa presidente eh. Sagutin ni Bongbong Marcos yung mga akusasyon ni Zaldico. Yun ang gusto naming marinig. Po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dave Gomez and Secretary Amina Pangandaman. Maikli lang yung explanation niya. Kasi, ako this is my own opinion. Maikli lang yung mga sagot nila ngayon. Kasi pinag-iisipan pa nila. Siguro pinag-iisipan pa nila kung paano nila lulusutan yung mga sinasabi ni Zaldico. Have Undersecretary Claire Castro. Ito na yung hinihintay ng bayan, si Auntie Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Tingnan nyo every time na magpa-press con itong si Auntie Claire Castro, naka-gown yan, di ba? O Pilipiniana yan Pero ngayon, tingnan nyo, naka-jacket na lang. Why? Because this is an emergency press conference. Naggulantang sila sa paglabas ngayon ni Zaldico. Tapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng... Nakakaumay na yan, Auntie Claire. Dapat mapanagot ang dapat masangkot. Nakakaumay ka na, Auntie Claire. Tagal na naming narinig dyan. Naunahan pa kayo ni Zaldico. Buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa. Marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman. Maraming lumulutang na personalidad.
Kasi, in my opinion again, dinali nyo ang some of the members of the Senate. Kasi, ang una ditong imbestigahan sana ang House of Representatives. Nandyan po ang malawakang mga buwaya na nag-hire ng mga contractors dito sa mga palpak na mga flood control. Pero bakit todo ngayon na inimbestigahan, sinasangkot sina Chis Escudero, sina Jinggoy Estrada, Grace Po, kung ano-anong mga gimmick Daming nasasangkot para ilihis ang issue na nandoon. Ang dami doong buaya sa House of Representatives. Kasama doon ng dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panahon ito ni Romualdez dapat doon sana nakatutok yung investigasyon, pero ay nako, utos siguro ng presidente na ilihis nyo sa Senado, doon kayo magbintang. Ayan. Ito, kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga... Dati, tanggol kayo ng tanggol ni Zaldico. Ngayon na nilaglag kayo, biglang bumaliktad na kayo. Halata rin kayo, di ba? Iari ang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang... Actually, Auntie Claire, hindi lang si Zaldico ang lumiliit ang mundo. Pati yung amo mo dyan na si Bongbong Marcos, lumiliit na rin yung mundo. Umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Mali. Umuwi muna. Mali ka doon, Auntie Claire Castro. Bakit sabihin mong walang basihan? Ako nagdududa ako na itong si Zaldico, bago niya inilabas ang kanyang statement doon sa kanyang Facebook page, ay meron na itong ginather na mga ebidensya. Hindi basta-basta magpapalabas ng video ng ganyan si Zaldico kung wala na siyang ginather na ebidensya. Matagal na nananahimik itong si Zaldico. And I believe na ang pananahimik nitong si Zaldico ay nagtipon muna siya ng mga ebidensya. Nagtipon muna siya kung ano ang sasabihin niya. Ngayon na lumabas itong Zaldico, ako personally, in my opinion, malakas ang barahan nitong si Zaldico na tinatago niya ngayon. Ako, I'm very confident. Kaso ako, I am very excited na umuwi dito si Zaldico at i-hearing, mapakita sa sambayanang Pilipino kung ano ang meron si Zaldico na mga ebidensya na naglilink dito sa presidente nating si Bongbong Marcos. Sa Pilipinas at sumpaan ang kanya mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Zaldico, hinahamon ka ni Auntie Claire Castro, umuwi ka na at prove your claims. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiyanam Hindi po zona. Sona. kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari.
papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya pinipilit ilihis. Actually, tama ka, Auntie Claire. Papalapit na tayo sa katotohanan. Nitong lumitaw na ito si Zaldico, palapit na tayo sa mastermind. At yan, mga salita mo, Auntie Claire Castro, baka that will be your last. Actually, sa totoo lang, no? Nung lumabas si Zaldico at sa Bisaya pa, namatas na si Zaldico ba? Sabi ko talaga, malaki ang chance na sa paglitaw ni Zaldico, lalong magalit ang taong bayan. At ito ang dahilan na mapatalsik na si Bongbong Marcos dyan sa Malacanang. Di natin alam, ha? Who knows? Upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ng inyong mga... Yan, dito ako excited sa mga tanong ng media. Auntie Claire, ready ka na? katanungan. Maricel Halili from TV5. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni President. Ayon kay Zaldico, ang plano ng ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, wag kang umuwi, diyan ka lang, kami nang bahala rito. Nag-bingo tayo sa analysis natin. Yun din ang sabi ni Zaldico di ba? Ako, naniniwala ako diyan na Zaldico, wag ka munang umuwi. Kami nang bahala dito. Kasi kung uuwi ka dito, mabubulabog tayo lahat dito. Pero si Zaldico hindi nakatiis. Kasi ang pangalan na niya ang laging binabanggit ng administrasyon. Zaldico, managot ka. Iba ka naisipan ni Zaldico na akala ko ba ang administrasyon na ito ay tutulungan ako? Siya yung pinahamak At dahil pinahamak siya, siguro, sabi ni Zaldico, ay hindi ito pwede. Idadamay ko kayo. Kayo ang nagsimula dito. Idadamay ko kayo. Itong pagnanakaw kong ito. Kayo ang nag-utos sa akin na i-insert itong mga project na ito. Ayan na. Lumabas na si Zaldico. Yun ang aking opinion Analysis ko lang yan Yun ang interpretation ko. Ngayon, wala. Bulabog na lahat. We cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam, ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-recommenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan. Ito lang yung payo ko kay Zaldico Zaldico, kung nakikinig ka, ito yung payo ni Don Mar TV. I-gather mo yung mga ebidensya mo. Yung mga papers, yung mga dokumento, yung mga pag-uusap ninyo ni Martin Romualdez, i-screenshot mo na lahat yan. Kung nag-uusap man kayo ni Presidente, i-screenshot mo na yan. O kung hindi man through chat, o kung medyo kang audio recording, kung meron ka mang mga videotape, or kung meron ka mang mga CCTV sa bahay nyo, o CCTV sa mga hotels na pinuntahan nyo, i-gather mo na, Zaldico. Yun lang ang panlaban mo dito kung nagsasabi ka lang ng totoo, di ba? Yun ang payo ko sa'yo. Bilis na rin po kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court, o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa. Ito pa yung nakalap ko na impormasyon Ito raw si Senator Amy Marcos ay may impormasyon na hindi raw ito natuloy na ininbitahan si Zaldico sa Blue Ribbon Committee sa Senado kasi hindi na nila makokontrol si Zaldico. Meaning to say, kung imbitahan nila si Zaldico sa Senado, baka
baka ibubulgar lahat ni Zaldico na ikakasangkot pa ng Presidenteng Marcos. Kaya hindi na nila tinuloy. Wag na. Sabi siguro ng mga ni Ping Lacson doon, o may utos ba ni Ping Lacson, wag na natin ituloy si Zaldico na imbitahan dito kasi hindi na natin makokontrol kung ano ang sasabihin ni Zaldico. Meron raw ganon na nangyari ayon sa testimony doon sa post ba yun ni Senator Amy Marcos. Yan ang nakalap kong impormasyon, ha. Hindi yan galing sa akin. Okay? So ako naman, inanalyze ko yun. Actually, my point. Diba? Kasi useless kung si Zaldico magsasalita doon sa Senado tapos sasabihin doon sa Senado ni si Bongbong Marcos lahat ang nag-utos nito. Ito yung ebidensya ko, brown leather bag, bla 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 bla. Wala, patay na tayong lahat yung diskarte nila. Di ba? So, wag na lang, para safe tayong lahat, wag nang imbitahin si Zaldico. Yun raw. I-issue ng through a fraudulent act. So, wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basehan sa pagkakansela ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po. Para sa akin, hindi naman siguro national threat si Zaldico. Kasi wala siyang kalaban-laban dito. Galit na nga sa kanya lahat ng taong bayan eh. Galit na nga siguro lahat ng yung administrasyon, galit na rin sa kanya. Ngayon na ibinulgar pa niya si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez, galit na rin sa kanya yung lahat siguro ng branches of government, galit na kay Zaldico. So, walang kalaban-laban si Zaldico. I think kung uuwi si Zaldico, walang kalaban-laban siya dito. So, delikado. Actually, sa totoo lang, na-realize ko nung una, hindi po delikado si Zaldico. Sabi niyang kanang lawyer, delikado raw si Zaldico kasi yung mga taong galit sa kanya, baka yun yung physical sa kanya. Diba? Hindi natin alam kung anong nasa utak ng mga galit na taong bayan. Diba? Yun ang ikinatakot nila. Pero ngayon na nagsabi na si Zaldico, hindi pala ang taong bayan ang delikado si Zaldico. Delikado pala si Zaldico ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Ayon sa kanya. Kasi siguro itong tatlo nag-usap-usap, hindi na siguro mauunawaan nila si Zaldico. Feeling siguro ni Zaldico na pinag-iwanan na siya. So ngayon, siguro ayon kay Zaldico, gurgurin na siya. Kasi hindi na niya makontrol eh. Hindi na nila makontrol si Zaldico. Talagang madamay na ang dapat madamay. Dinamay na nga nila, di ba? Dinamay na ni Zaldico si BBM at si Martin Romualdez. Kaya sabi nila, kulba my heart, kurog may itlog na. Patay tayo dyan. Sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir, good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw, bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka
At alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Kayong mga audience ngayon na nanonood ha, naniniwala ba kayo na si Bongbong Marcos ang nag-utos sa mga limpak-limpak na mga proyekto na ipapa-insert kay Zaldico? Naniniwala ba kayo? I-explain nyo sa comment section ha. At kung hindi kayo naniniwala, i-explain nyo rin sa comment section para mabasa natin ang inyong argumento, because I get a lot of ideas dito sa mga reactors natin, mga nagko-comment natin ng mga taong bayan. Hi Yusek, kaugnay sa tanong ni Raquel na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin Actually, tama ka Auntie Castro. Yes, lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay kailangan niya ng proof of documents, evidence. Okay? Tama ka dyan. Ang sa akin lang, hintay-hintay lang. Kasi naniniwala akong handa yan si Zaldico. Pinaghandaan niya. Matagal yang nananahimik si Zaldico ha. Bago ito lumutang ngayon, alam kong pinag-isipan ito ng mabuti ni Zaldico. At may dala-dala yung ebidensya. I believe so. Actually, pwede ako magkamali dyan ha. Pero sa sarili kong paniniwala, bakit naman ako lulutang? Kung ako si Zaldico ha, bakit naman ako lulutang na wala akong ebidensya? Bakit naman ako magsabi-sabi ng mga kwento na kung wala akong sapat na ebidensya, di ba? Kung i-analyze mo ba, kung laliman yung isip ninyo, okay? At alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Ang claim kasi ng Malacanang na si Bongbong Marcos raw ang pasimuno na nung sa SONA, sinabi ni Bongbong Marcos na mahiya-haya naman kayo o paimbestigahan ko yung bla bla bla. Pasimuno raw si Bongbong Marcos na nagalit na siya dito sa mga korap na mga sa flood control. Kasi napahiya raw si Bongbong Marcos sa flood control. Kaya malabo raw na mag-corrupt si Bongbong Marcos kasi siya yung nagpasimuno dito na paimbestigahan itong flood control. Yan ang point nila. Yes, pwedeng ganun po ang mga reasoning nyo o reasoning ni Bongbong Marcos. Pero Auntie Claire, hindi ba pwede rin na sabihin ni ikaw kung pwedeng ganito rin ang ang senaryo ha. For example, ikaw presidente ka, ikaw yung may ginawa kang korupsyon ha. Hindi si Bongbong Marcos sa example ito ha. May ginawa kang korupsyon ngayon. At patungo na sa obvious na nangungurakot ka kasi siyempre nagmamayabang ka sa 5,500 flood control projects tapos finact-check ka ng ng Panginoon na bumabaha. Walang effect yung flood control. Tapos nagmamayabang ka sa flood control. Anong gagawin ko para hindi ako mahalata na nangungurakot ako? Unahan ko na para sabihin ko ito na ako yung nangunguna. Kasi merong mga cases na ganyan, di ba? Example lang ito ha sa mga krimen, di ba? Meron ako mga nakikitang mga krimen na merong nagurgor, merong namamatay. Pero yung nagwitness na ay nakita ko na ginurgur siya dito, ganyan, di ba? Merong ganyan eh. Yung nagwitness na ginurgur itong isang tao, siya pala ang tunay na naggurgur. Merong mga ganyan. So, hindi rin malayo sa sitwasyon dito, no? Siya nga, ang presidente nga ang unang nagbulgar nitong flood control na ito. Para
hindi masyadong mahalata na siya yung pasimuno. Pwedeng ganun ha. Hindi ako nag-aakusa. Pero we also have to consider na pwede rin ganun, no? Unahan mo na ako yung pasimuno, ako yung gustong magpa-investigate sa flood control, oh. Hindi kasi ako kurap eh. Oh, ganun. Para naman hindi halata, 'di ba? Pwedeng ganun rin. Bahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko. Nalihitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi ko, ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng yan ang malaking pagkabahala. tanong. Yan ang malaking tanong. Safety ba si Zaldico kapag umuwi siya dito? Yan ang malaking tanong. Na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po? Ay, nako. Auntie Claire, direkta mong sagutin. Bakit papatunayan niya? Sinabi na nga niya, nagugurgurin siya. Di ba? So, para sabihin natin na mali-mali yung sinabi ni Zaldico, patunayan nyo na hindi nyo sasaktan si Zaldico. Yan ang ibig sabihin. 'Di ba? Can you assure the safety of Zaldico? Yan ang ibig sabihin. Niya nakuha itong mga idea na to. Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya, nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po... Dapat ba yung i-record? Utak ni Auntie Claire eh. Hindi yan dapat i-record. Yung mga ganyang mga seryoso na gurgur issue, hindi yan dapat i-record. Dapat nga yan, tinatago yan eh. Sino bang gusto magurgo tapos i-record mo? Auntie Claire ha, naging BO ka na naman. Nang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Senator, tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Zaldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa korupsyon sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. But biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito. Correct. Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang close. Si Auntie Claire pa yung sumagot na wala naman akong nakitang sila ay close. Close nga sila. Paano hindi sila maklose? Martin Romualdez and Bongbong Marcos, magpinsan yan. Si Martin Romualdez at si Zaldico, sila yung kaibigan. Ginawang chairperson yan si Zaldico sa appropriation. Sila yan tatlo. Ano ka ba, Auntie Claire? Sila. Sa maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap. Pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner.
Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Zaldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Zaldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil so posible po na... Is the palace in panic mode? Nagpanic? Itong reporter na ito, oh. Grabe, ang tapang mo, sir. Bakit ba? Nagpanic. Ha? Bakit nagpanic? Nagpanic dahil mukha yatang mabubuking na. Mag-spark na naman ng panibagong public outreach yung expose ni dating congressman ko. Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po nagsabi niyan, muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat papunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron doon event. So wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po nating magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag. Wala rang panic mode. Ano yan, Auntie Claire? Hindi ka Hindi ka Filipiniana? Hindi, itong press con na ito, hindi pinaghandaan, oh. Bakit kayo nagpi-press con kaagad? Ha? Kabago-bago lang nagsalita si Zaldico, nagpa-press con na kayo. Panic mode. Mga kababayan natin, kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Zaldico, mas maganda po, umuwi kayo dito. Kung maaari, sabayan nyo na rin po yung mga ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Wow, Auntie Claire. Wow. Ang galing mong mangbanat ha. Good luck sa iyo, Auntie Claire, ha. Kung yung presidente mong iniidolo mo, kung matanggal yan sa Malacanang, pagtatawanan ka talaga ng taong bayan, Auntie Claire. Sige ka. First from Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations? Aside from denying it, does the palace intend or the president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong kwento. Delikado yan. Kapag itong si Zaldico magpalabas ng part 2, ha? Tapos merong ipakitang ebidensya. Hindi natin alam kung baka video yung ipalabas. Hindi natin alam. O baka yung mga pictures ipalabas ni Zaldico. Ayan ang delikado. Kaya yung mga sinasabi mo, Auntie Claire, hinay-hinay ka. Kasi yung mga pinagsasabi mo, baka mag-backfire yan sa iyo, Auntie Claire. Dahil nadinignan niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahi-tahing kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Sabi niya, tahi-tahi raw kwento yung sinabi ni Zaldico. Ako personally, hindi ako maniniwalang tahi-tahi yun. Zaldico, feeling ko, Zaldico has no option anymore. Wala na siyang option eh. Kasi kung kakapi pa siya dito sa administrasyon na ito, wala. Mas lalong magagalit ang taong bayan sa kanya. So, ginawa ni Zaldico, isisiwalat ko na lang yung katotohanan. Kasi, sa totoo lang, ang taong bayan ngayon, na-appreciate nila si Zaldico na nagsalita. Galit pa rin ang taong bayan, pero mismo ako, galit tayo kay Zaldico, pero na-appreciate natin na nagsalita siya at sinabi niya
ang mga taong kasama niya dito. Tapos heto pa, kapag si Zaldico ay humingi ng sorry sa taong bayan, malaki ang chance na tatanggapin ng taong bayan. Kasi alam mo ba kung bakit? Isiniwalat niya lahat eh. Sinabi niya ang lahat, na sinabi niya ang katotohanan sa tingin niya. Katotohanan itong sasabihin ko, tapos mag-sorry siya after. Kaya nga, sabi ko, kawawa si Marcos dito eh. Be cautious. Ang follow-up question, as mentioned earlier, Zaldico's statements might spark a fresh outrage from the public. How concerned is the President with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman po na ang mga... Kasi timing eh. Zaldico nagsalita na, after 2 to 3 days, may malakihang rally. 3 days pa yan ha. Good luck talaga. Miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam halatang nagpapalamig sa INC ngayon, no? po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo. Last Ano question connection? muna kay Vance Fernandez. Good afternoon, ma'am. Do you have any idea who is behind this tell-a-lie accusation? Pagkasabihin mo si Duterte na naman. Si Duterte na naman ang nag-utos kay Zaldico. Si BP Sara. DDS na naman. Naiisip ba ako? Mahirap magsalita, pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists, destabilizers, o lumiliit lang siguro. Destabilizers raw. So, kasi they claim na ang mga destabilizers, mga DDS, di ba? Alam mo, Auntie Claire, no one is behind Zaldico's accusation ngayon. Wala lang talagang option si Zaldico. Walang nag-utos si Zaldico na, Zaldico, mag-ano ka na, idamay mo na ang dapat idamay. Walang gumanon. Zaldico and VP Sara has no good relationship. Nag-away na nga yan eh. Siminit pa nga si Zaldico, di ba? So hindi mo masasabi na the people behind Zaldico's claim, no? ay yung mga kalaban sa politika ni Bongbong Marcos. You cannot say that. Wala lang talagang choice si Zaldico but to tell all, di ba? Talaga ang mundo ni Zaldico dahil siya po ay siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Thank you, Yusek Claire. Okay, go. Okay. Ma'am, last na lang po. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na totoo naman eh yung nangyayari, and yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy. Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila ay direct cause ito ng emotional outburst, meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po itong mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po to dapat na tinutulugan. Patungkol po doon sa, again, Maricela, ni second? Sa economy, kinontra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin. Kasi ano bang sinabi ni VP Sara tungkol sa ekonomiya? Sinabi kasi ni Bongbong Marcos na babawi raw sa fourth quarter ang ekonomiya. Sabi ni VP Sara, huwag kayong maniwala kay Bongbong Marcos. Sa ginagawa ngayon ng administrasyon, mahirap makabalik ang ekonomiya natin. That is sad to say. Mas maniniwala ako kay VP Sara compared to BBM eh. Inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue rin po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin,
ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Bintang na naman siya sa dating administrasyon. Luma na yan, Auntie Claire. Wala nang naniniwala sa'yo dyan. Pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat... Kasalanan na naman ni Duterte. Ay nako, Auntie Claire, bangag ka talaga. Nakaraan, ngayon po natin nililinis at malamang isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. But ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa. Basic Claire. Kung ituturing na maraming tao na sila, maaaring sila. Thank you, Malacanang Press Corps. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at sana po ay maging maayos ang ating weekend. Ayan narinig din nyo po. So, sa palagay ninyo, ano kaya ang dahilan? Bakit lumutang na si Zaldico? Mag-comment, mag-react ang argumento ninyo. Guys, don't forget i-like, i-share para kakalat ito. Tulungan nyo po na kakalat itong issue na ito, okay? And sa mga first time lang dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa mga balita, okay? Guys, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!